So ito guys, magbigay tayo ng quick reaction lang natin sa pag-resign ni VP Sara Duterte sa kanyang posisyon sa DepEd at sa NTF-ELCAC. Okay? Sinabi din ng palasyo, she declined to give a reason why. Okay, no comment pa rin. She will continue to serve as Vice President. Sabi ng palasyo. The President has accepted Duterte's resignation. Sabi ni PCO Secretary Cheloy Garafil. Napanood ko din yung live kanina ni VP Sara kung saan nagpasalamat siya sa mga taga DepEd at sa mga tumulong sa kanyang 2 years doon. Magbigay tayo ng ating reaksyon. Okay? Una, walang nagulat. Okay? Early this year pa lang ay marami ng panawagan para mag-resign itong si VP Sara sa kabinete. Kasi kung hindi mo naman kayang suportahan 100% yung Pangulo sa kanyang foreign policy, sa kanyang mga direksyon para sa bansa, sa kanyang mga naninira sa laban sa kanya, mas mabuti pa na wag na lang maging miyembro ng kabinete, di ba? Kasi parang tumataliwas ka doon sa direksyon ng iyong boss. At bukod doon, di ba, merong mga calls katulad ni Congressman Joel Chua, di ba, na siya ay mag-resign na sa DepEd. Dahil sinasabi nila ay para daw sa delikadesa, na dahil yung kanyang pamilya na hindi naman niya magawang mapagtanggol yung Pangulo laban sa mga atake ng kanyang pamilya, ay ang number 1 na gustong pababain yung Pangulo. At syempre pag bumaba yung Pangulo, ang makikinabang ay si VP Sara. So doon pa lang parang sa issue pa lang ng delikadesa. And at the same time, pagdating sa issue ng performance. Okay? Sa totoo lang up to the very end, kahit ngayon, kahit hanggang sa huli, I was rooting for VP Sara to do well sa DepEd. Gusto ko sana siyang magtagumpay sa DepEd. Gusto ko sanang magkaroon ng mga magagandang projects, mga malalaking proyekto, malalaking transformational shift para mabago ang educational system sa bansa. Pero parang hindi mo masyadong maramdaman. Wala masyad. Kumbaga, she could have used her platform, she could have used her clout, yung kanyang kasikatan, para kumuha ng mas maraming sponsor, magpagawa ng mga building. Kumbaga, mas marami ka sanang magagawa to revamp the whole educational system na napaghuhulihan sa ating mga kapitbahay dito sa Asia, di ba? Kaya, alam niyo yun, kapag yung isang leader ay aalis sa kanyang pwesto, tapos magaling yung leader na yun, anong sinasabi ng mga tao, di ba? Sana wag ka nang umalis. Ang ganda ng trabaho mo dito Sana mag-extend ka pa. Sana wag ka munang lumipat. Sana wag ka munang mag-resign. Parang dito kay VP Sara, wala kang naririnig na gano'n. Kasi hindi talaga sayang yung 2 taon na opportunity para ma-revamp yung DepEd. Magamit niya yung kanyang pagiging kumbaga mataas yung kanyang popularity para mabago yung DepEd. Kaso yun, tapos na yung term and meron naman siyang mga nagawa na mga proyekto, pero for some, I was expecting more from her. Sa totoo lang, kasi presidential siya siya ay posibleng maging presidente ng bansa. So I was really hoping that she would succeed on her job as DepEd. Sa amin na lang sa Maynila, ito kinuwento ko din to kanina. Sa Maynila, si Yorme Isko, si Mayora Hani, 3 magagandang eskwelahan ang napagawa. Okay, yung sa Albert, yung sa Rosauro, sa Tondo, yung sa Manila Science High School. Tinurn over sa DepEd yun. 10-story, napakagandang public schools. Hindi ko nga sure kung nabisita man lang ni VP Sara yung mga eskwelahan na yun. Ang gaganda. Meron siya representative pinapadala. Pero ano ba naman yung maramdaman namin, yung suporta galing sa head ng DepEd mismo, na na-appreciate yung ginagawa namin na yun para punan yung mga kakulangan sa classroom sa bansa. At hindi lang basta-basta classrooms, mga state-of-the-art de kalidad, air-conditioned classrooms. Diba? Kaso, yun nga, doon talaga akong part na kukulangan pagdating sa DepEd. Pagdating naman sa NTF-ELCAC, I was really hoping na she would have been more vocal and more active in her role as vice co-chairperson dyan sa NTF-ELCAC. Tumutulong din tayo dyan, di ba? May mga postin tayo. Walang question naman yung sinseridad ni VP Sara sa gusto niyang pagsugpo dito sa NPA. Okay? Pero, she could have done more Lalo na sa DepEd siya. Kasi ang labanan ngayon is sa mga eskwelahan para hindi na makarecruit. Yun yung labanan. She could have, kumbaga, hindi siya gano'n naging visible pagdating sa NTF-ELCAC. She attended a few meetings. So, yun yung mga frustration ko na I was really rooting for her to do her job well.
Dahil para po sa DepEd, para po sa NTFL Cup. Kaso, matatapos na siya doon, nag-resign na siya after 1 month. May turnover pa. Kaso, hindi mo ramdam eh. Hindi mo masyadong ramdam. Yun yung problema. I'm hoping lang na kung sino man ang pipiliin ni PBBM na pumalit sa DepEd ay talagang i-revamp na. Talagang merong pagmamahal at merong talagang mga creative ideas how to solve our educational crisis. Okay? Kasi hindi ko talaga masyadong nakita yon sa panahon ni VP Sara. Tingnan mo, alis na lang siya, di ba? Kumaga, mas maganda ba yung DepEd nung 2 years ago, nung dumating siya at ngayong aalis siya? Parang pareho lang eh. Di ba? At meron pa nga mga issue pa, meron pang mga ghost na kung anumang ghost yan, di ba? Ewan ko kung totoo yun. Pero, yun nga eh. So nasayang yung 2 taon na napapaganda sana ng Marcos admin yung pong educational system sa bansa. So sana ang mahal niya yung may kakayahan at meron talagang creativity to solve our educational crisis dahil yan yung kailangan natin. Ang tanong ngayon, anong mangyayari kay VP Sara? Will she be more active in criticizing the president? Yun ang next na slope na pwedeng puntahan ito. Yun ang katanungan dito. So abangan natin ang susunod na kabanata. Pero sa ngayon, at least alam na natin, she's no longer part of the cabinet. She is now free to talk kung anong gusto niya, kung if she wants to criticize the administration. Yun lang ang talagang problema ko lang naman kay VP Sara, masyadong maka-pro-China minsan eh. Kesa kampihan yung mga kababayan natin, katulad yung naputulan ng daliri, parang, di ba, wag naman sanang itong pangyayari dito ay magiging chance for her para mas magsalita ng mga naratibo na pinapakalat ng pro-China lobby and pro-China side. So, yun lang naman ang hiling ko diyan. So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next vlog. Mamaya pag-usapan pa natin dito more deeply. So, see you po sa next video po natin, guys. Bye-bye.